kapatid, tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, marami po salamat sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa muli na biyaya ng buhay at pag-asa na pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, na sa araw na ito, sa aming pong pagsamba sa iyo, bagaman, Panginoon, iwa-iwalay kami ng tahanan, ang bawat isang pamilya, Panginoon, ay nagsama-samang muli, nagtipon, Panginoon, upang ikaw ay malwalhati, Panginoon. Panginoon, sa araw na ito, inihiling namin, Panginoon, na samahan mo kaming muli sa aming pong pagpupuri sa iyo, maging sa iyong salita, Panginoon, na mahayag, Panginoon. Salamat, Panginoon, na buksan mo ang aming mga spiritual na mga tenga, Panginoon, ang aming mga puso at ang aming isipan, Panginoon, upang lubusan naming maunawaan ang iyong mensahe na nais sabihin para sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, na kung ano man, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na nais naming hilingin sa iyo, o ano man, Panginoon, yung mga pangailangan ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, alam namin, pinagkaloob niyo na po ito, Panginoon, at tunay na ang iyong biyaya ay sapat para sa iyong mga anak. Marami pong salamat muli, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, na nais naming malwalhati. Ikaw lamang ang aming nais papurihan at pasalamatan, Panginoon. Sinasamba ka namin, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos.
pupurihan ka, kayo lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, kayo lamang ang Panginoon. Purihin kayo aming Diyos sa dakila, aming Ama, aming tagapagligtas. Sa buhay ko'y lagi niyong laan. Narito dahil sa biyaya niyo. Habang buhay magpupuri sa inyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging kayo, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang inyong kalwalhatian, kadakilan niyo'y di mapapagtayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko, lagi niyong laan. Narito dahil sa biyaya niyo. Habang buhay magpupuri sa inyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko, tanging kayo, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang inyong kalwalhatian, kadakilan niyong di mapapagtayan. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko, tanging kayo, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang inyong kalwalhatian, kadakilan niyong di mapapagtayan. Jesus. Okay, so tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. At samahan niyo po ako. Alam ko po na sa bawat pagsasabi natin, may power na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay may buhay sa atin. Kaya taas po natin ang ating kamay at sabihin po natin,
ang salita ng Diyos ang salita ng Diyos nagliligtas. liligtas. Ang salita ng Diyos Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. ayos na Ang salita ng Diyos salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. ibibigay ng Ang pag-asa. salita ng Diyos Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. papagaling ng sakit Ang at salita ng Diyos ang salita ng Diyos nagpapaunlad ng buhay. papaunlad ng Ang salita ng Diyos ang salita ng Diyos nagbibigay ng kapayapaan. ibibigay ng Ang salita ng Diyos ang salita ng Diyos nagpapayaman. papayaan. Today, Today, I receive I receive the blessings in the Word. blessings in the world. Once again, na may napakalaking pananampalataya sa ating Diyos. Today, Today, I receive the blessings in the Word. blessings in the world. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon Diyos. So sa araw po ito, tunghayan po natin ang salita ng Diyos. Matatagpuan sa ating bagong tipan, dito po sa Mateo 6, mula 25 hanggang 32. Sabay-sabay po natin basahin sa umagang ito. So, ang sabi po dito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alaala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-alaala? At bakit kayo nag-aalaala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa panang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabit. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, nabuhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin. Kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alaala kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinahahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! God is always good for us. Thank you, Jesus. So sa umaga pong ito, ating pong binigyan ng titulo ang ating pag-aaral ng ganito. Relax ka lang. Mag-enjoy ka sa buhay. Ulitin po natin.
Relax ka lang. Mag-enjoy ka sa buhay. Ano po ba ang mga dahilan kung bakit hindi makapag-relax ang isang tao? Bakit siya di masiyahan? Di makapag-enjoy? Ngayon, talakayin po natin ang mga paraan para sa buhay na payapa at maligaya. Bibigyan po natin ng 3 puntos. Ito po ang mga paraan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang number 1 point po, iwasan ang pag-aalala. Ulitin po natin ang Mateo 6:25 to 27. Ang sabi dito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalaala? So mga kapatid, ang pag-aalaala ay nakakapagpadami ng mga wrinkle sa ating mga mukha. Amen ba? So alam ko po, ang Diyos ang nagpapabata sa atin, nagpapababy sa atin. So, ano bang ibig sabihin ng pag-aalala? Or worry, sa wikang Ingles, or anxiety. So, ito'y pag-iisip sa nakaraan at darating. Yung past tense at future tense ng ating buhay. So, kahit daw may trouble sa inyong paligid, gaya ngayon, may COVID, ilang buwan na tayong nagdurusa, may putok pa ng bulkan. So, nagiging dahilan ito para mapatigil ang ating mga hanap buhay, mapatigil ang eskwelahan, mapatigil ang kung anumang ating mga pinagkakaabalahan. So, ang kailangan daw po na ating gawin, ang daily confession mo. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ulitin natin, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So, ang Diyos ang nakakaalam ng araw. Kontrolado ng Panginoon ang lahat sa ating buhay. Alam niya ang best sa kanyang mga anak. At sa kanya lamang tayo lalapit. Kaya hindi tayo matitinag anuman ang mangyari. Nasa kamay tayo ng ating Panginoon. So, sabi ng Salmo 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Kaya tayo'y magalak at magdiwang Magalak at magdiwang. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ano man ang mangyari, yun ay kaloob ng Diyos. At under control ng Panginoon ang lahat. So, ang pangalawang puntos, mabuhay sa pang-kasalukuyan. So, sabi nga ay sobrang pag-iisip sa nakaraan at hinaharap. Di makamove on. So,
namumroblema ka dahil sobrang iniisip yung nakaraan, sobrang iniisip mo yung hinaharap. So dahil dyan, hindi ka makamove on, hindi ka makaget over. Palagi ang pag-replay ng nakaraan. So mahilig ba tayo mag-replay? Or past failure. Pag-aralang harapin ang pangkasalukuyan. Huwag mag-alala sa bukas na darating. Di ang pang-isang linggo, o pang-isang buwan, o ang pang-isang taon. So, iniisip na natin, di pa dumarating, ano kaya ang pang-bukas, ano kaya ang pang-isang linggo, ano kaya ang pang-isang buwan, o ano kaya ang pang-isang taon. So, dahil diyan, nagiging problemang malaki ito para sa atin kasi nakatuon tayo sa darating. Pagtuunan natin yung ngayon. Kasi sabi ng Mateo 6:34, kaya huwag na kayong mag-alaala sa kinabukasan. Dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. So, kung titingnan po natin, give full attention to today. You are a now person. Yung ngayon ang pagtuunan mo. Sapat na ang araw na ito para hindi ka mamroblema. Yun daw, nung una, yung mga Israelites na naglakbay, wala silang pagkain. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ang mana ng Israelites, habang naglalakbay, ibinigay ng Diyos. One day at a time. Kaya may awit ngayon isa nating kapatid. Ganito yung tono. One day at a time, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. So one day at a time, hindi mabigat pag one day at a time. Pero kung lahat, kinaya mo na ang burden for today, ng pangbukas, ng pang next week, ng pang isang buwan, ng pang next year, grabe. Hindi mo kakayanin ang burden. Hindi mo kailangan gayunin ang sarili mo. Sapagkat sapat ang ating Diyos. So palaging may biyaya ang Diyos for today, not tomorrow. Palaging may ibinibigay. So nakakatuwa nga yung mga Israelites noon habang naglalakbay, walang ilaw, binigyan sila ng Panginoon. Ginabayan sila. Tayo pa kaya? Sobra-sobra ang pag-ibig ng Diyos. So pag-aralan natin, learn from the past, prepare for the future, but live in the present. Mamuhay ka sa kung ano ang present ngayon. Nakakatuwa po mga kapatid. Dahil dati nga po tayo nasa school, maalwan dahil mag-aaral ka, nagde-directress ka sa school, katapos nagtitinda, pagkapagtinda, balik na naman. Pero sa ngayon po, at present, ang focus ko po ay ang pagpaparming. Ano nangyayari doon sa farm? Ikaw ay malibag, maputi, madumi ang kuko, pero nag-i-enjoy tayo. Because God is with us. Yun ang kaloob ng Diyos sa ngayon. Kaya pag-enjoyan natin kung ano ang meron sa araw na yun, sapat na yun. Kasi God is with us. Ang gusto ng Panginoon, mag-depend tayo para sa ating buhay.
not on ourselves. Kasi kung sa ating mga sarili, mabibigo tayo, mahihirapan tayo. Kaya mag-enjoy tayo, focus kung ano ang present sa ating buhay. Alam ko po, marami tayong mga kapatid, merong mga naging maggugulay, magkakarne. That's right. Kung anong kaloob ni Lord, mag-enjoy tayo. Di ba, Sister Baby? Masaya ba tayo sa mundong ito? Amen ba? Kuya Caleb, si Kuya Caleb nga, mag-aabukado na yan ngayon eh. Nag-i-enjoy siya sa pag-aabukado. Sapagkat yun ang kaloob ng Panginoon. Kaya thank you, Jesus. Sapagkat tunay na napakabuti, flexible tayo na Kristiyano. Kung ano ang kaloob ni Lord, tinatanggap natin ng buong puso sa ating buhay. Yung pangatlo po, fokusan mo ang mabuti. Diba? God is good all the time. God is good All the time. and all the time, God is good. God is good. Talagang God is really good all the time. Kaya nga, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. At samahan niyo ako sa pag-awit dahil talagang mabuti ang Diyos sa ating buhay. Thank you, Jesus. So tayo nakakaawit pa kahit may COVID. Anumang sitwasyon, anumang circumstances ang nangyayari. God is with us dahil mabuti ang Diyos. Amen. sa mga ginawa niya sa atin. Dati wala tayong pag-asa. Patay na tayo. Pero nagkaroon tayong muli ng buhay sa ginawa niya sa atin. Salamat sa kamatayan mo sa cross. Tinubos mo kami at binigyan mo kami ng abundant life. At sa iyo may fullness of joy. Ikaw ang aming kaligayahan, Panginoon. Sa iyo kami umaasa. So, dati di tayo kontento sa ating buhay. Pero, maging kontento tayo. Ano man ang mga pangyayari, di tayo nasisiyahan.
Di tayo makaalis sa dati nating kanalalagyan. Wala tayong maabot. Lalo na po kami senior. May makaalis ng bahay, restricted. Ang dati kong buhay na parot parito pa Divisoria, nagtatambak ng kalakal sa palengke, nagrarasyon. Hindi ko magawa. Sapagkat may restriction sa buhay. So, sabi nga, yung dating negosyo na patigil, ilang buwang tigil. Pero ang kaganapan ng buhay ay kay Kristo lamang matatagpuan. So, sabi nga, get your joy from the Lord living inside us. Get your joy from the Lord living inside us. Instead of what is happening outside us. Kung ating tinitingnan yung outside circumstances, ito'y magpapalungkot sa ating buhay. But we have Christ living in us. Kaya nga napakahalaga that we have this bread. We have the daily bread. Kaya sabi nga ng awit, this is my daily bread, your holy presence living in me. So kung ang Diyos ay nakatira sa ating mga puso, sa ating mga buhay, meron tayong fullness of joy. So, fullness is found in His presence. Not in His presence. In His presence. So, sa atin, alam kong maligaya tayo kung meron tayong magandang bahay, meron tayong magandang kotse, magandang hanap buhay. Eh, paano ngayon? May kotse nga, sabi nga ni Pacquiao, marami nga akong sasakyan, hindi ako makalabas, hindi ako makasakay. So kung nawala ang mga bagay na ito, meron ka pa rin bang joy sa iyong buhay? So, Jesus make us complete in our lives. Kung siya'y naririyan sa ating buhay, the joy of the Lord is there. Yung ibinibigay ng Holy Spirit na siya ay kasama natin sa ating buhay, magiging maligaya tayo sa mga buhay natin. So sabi ng awit 16:11, ituro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling niyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. So, ibig sabihin, sa piling ng Diyos, meron tayong tunay na kaligayahan. Aalis ka pa ba sa kanyang presensya? Kaya sabi, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. So, may buhay tayo dahil God is within us. Kasama natin ang Diyos sa ating buhay. So, mga pangyayari at tao, madaling magbago. Circumstances, people will change. Pero si Kristo di nagbabago. God is unchangeable. He is there, always, always the same. Hindi nagbabago si Kristo. Kaya sabi ng Hebrews 13:8, si Jesucristo di nagbabago. Kung ano siya noon, ganon din siya ngayon at magpakailanman. So, in summary, kung may reseta ang doktor, meron din higit ang ating Panginoon.
So sabi ng Philippians 4:6, ito po ang reseta ng ating Panginoon. Alam ko pong mahilig tayong bumili ng gamot at si Lord higit pa sa gamot. Higit pa ang kanyang ibinibigay sa salita ng Diyos, higit na kapayapaan ang ibibigay sa iyong buhay. Kasi si Lord higit pa sa pera, higit pa sa kayamanan, kasi siya hindi nagbabago. He is unchangeable. Kaya sabi ng Philippians 4:6, huwag mag-alaala sa anumang bagay. Ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Pananalangin na may pasasalamat. Sabi, give thanks to the Lord always. Matutuhan natin magpasalamat sa Diyos. At sabi ng Philippians 4:4, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayong lagi. Hindi tayo dala ng mga circumstances. Hindi tayo dala ng COVID. Hindi tayo dala ng mga sitwasyon sa buhay. Kasi ang ating buhay is not permanent here. Ang ating buhay doon, meron tayong panghabang panahong buhay. Buhay na walang hanggan. Kasama ng ating Panginoon. And that is the best na buhay. Yung buhay kasama siya. So sa verse 7, kapag ginawa niya ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang nag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo. At ang kapayapaan ito'y di kayang ibigay ng tao. So, purihin natin ang ating Panginoon at alam ko po na tayo ay mag-relax, mag-enjoy. Nag-enjoy ba kayo sa umagang ito, mga kapatid? Amen. Kaya purihin natin at palakpakan ang Diyos. Kaunitan natin ang Panginoon. This is the day. Malaya na ba tayo? Amen. Na kay Kristo na tayo. Wala na tayo sa pagkakabihag ng kung sino. At tayo ay alipin ng ating Panginoon. This is the day. Amen. Samahan niyo ako sa tanan. This is the day. This is the day. The Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad. And be glad. So this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. This is
sa iyo nagtagumpay sa iyo ang Panginoong Jesus ang Panginoong Jesus ngayong araw. ngayong araw. Itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay at sasalitain ko po sa inyo mga pagpapala ng Panginoon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, kagandahang loob ng Diyos Anak, pakikipagkaibigan ng banal na Espiritu ay palagi ninyong maranasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.